God. So, alam po natin na hindi po aksidente ang pagdating natin ngayon. May hinahanda siya talagang napakaganda para sa bawat. So, mag-ready po tayong tanggapin yan. Amen? Praise God. Okay, so this coming weekend ay isa-celebrate ng Bansang Pilipinas ang Undas o yung All Saints Day. Okay, yung iba naman tinatawag na Halloween, okay? But we want to remind you, no, ito po yung time kasi na nagtatakutan, no, lalo na sa mga multo-multo, di ba? So anong sinasabi ng Bible tungkol sa mga multo-multo, okay? Sabi po ng Bible, pag namatay daw po yung isang tao, when a man dies, he goes back to heaven or ibang destination niya, hindi na siya allowed to come back to earth. Hindi na siya pwedeng nagpapasyal, okay? Langit, lupa, langit, parang nagbabiyahe. Okay, so once it's done, it's done. Pag nakapunta na po tayo sa ating destination, pag tinanggap mo si Kristo, punta tayo sa ating tahanan. Pag hindi mo tinanggap si Kristo na namatay para sa'yo, niligtas ka, binaliwala mo yan. Alam mo naman saan ka pupunta, sa ibang tahanan doon, mainit na mainit doon. Okay? Pero yung mga multo, sinasabi ng Bible, these are familiar spirits. Meron ngang mga familiar spirits, no? Pero maganda nito, ang bawat Kristiyano, kung ikaw nagtitiwala kay Kristo, huwag ka nang matakot doon. Because ang mga bagay na yan, ang mga familiar spirits na yan, pag sinabi mong lumayas sila sa bahay mo, lalayas ang mga yan. Okay? So, wag niyo pong paniwalaan yung naaamoy niyong paboritong pabango ng inyong nanay o yung naririnig niyong parang awit, di ba? Hindi po yan sila. Hindi yan yung mga kamag-anak natin. They are called familiar. And you have the authority to kick them out of your homes. Amen? Or sa mga lugar na pinaglalagian ninyo, wala silang karapatan na takutin tayo. Kasi alam nyo, ito yung panahon na nanakot, fear. Pumunta kayo sa Marikina, di ba, pag undas, ay yung mga tao talagang gumagasto sila para bumili sila ng mga costumes. At yung mga costumes sila, mga bruha, di ba, mga kalansay, tapos nagmi-makeup pa sila ng distorted, no? May mga tumutulong mga dugo dyan, no? Tapos yung mga nakasakay sa jeep, tatakutin nila, di ba? Hahawakan nila sa likod na gano'n. So kung may hina-hina yung iyong puso, ay matatakot ka. Talaga namang full blast yung mga makeup nila. May mga nakaitim na damit, di ba? May daladalang kalahig, kalaykay, di ba? Sabi ko nga dun sa isa, sabi ko, alam mo, hindi mo na kailangan mag-makeup. Katakot ka na talaga yan, di ba? So, napatawa din siya, di ba? So, ito yung time. So, kailangan po malaman natin ang katotohanan na ang mga familiar spirits, sumusunod yan sa pangalan ni Jesus. So, kung kayo ay dating matakutin sa multo, harapin niya, sabihin, in Jesus' name, lumayas ka ngayon din. Di ba? Lalayas yan at hindi na kayo tatakutin. Amen? Kasi pag namatay po nga tayo, ay may destination tayong pinupuntahan. Amen. Praise God. So, sa pamamagitan ng mga bagay nila, lahat po ng mga gawa ng kaaway ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Praise God. So, again, ang araw na to ay napaka-espesyal para sa ating lahat. Actually, lahat ng araw ay espesyal dahil sa Panginoon. Amen? Every day is a special day for the Lord. But this day is super special dahil naririto ka. At tinalaga ka ng Panginoon dito sa 8 o'clock family, maaga kang nagising, di ba? Hindi ka na nagreklamo, di ba? Dire-diretso ka na kasi alam mo merong nakahandang maganda ang Diyos para sa atin. Ito po ang araw ng harvest. Sabihin niyo ngayon, harvest. Harvest ng mga pagpapala para sa bawat isa na naririto. Amen. Meron daw pong isang evangelist, no, na totoo po itong nangyari. Doon siya naka-assign sa Africa. At nagpunta siya doon sa Congo. Nagdala siya ng gospel or mabuting balita. Pinapahayag niya to doon sa Congo. At minsan, siya po ay naanyayahang mag-preach sa isang kulungan, sa maximum prison. Pero yung kulungan na yon, siguro may mga 70 to 80 prisoners na talagang condemned to die. Talagang mamamatay na sila, no? Paparusahan na sila ng kamatayan. So, sabi nung nag-imbita sa kanya, alam mo, sa lugar na yan, meron ng mga nakapag-preach, kaya lang walang regular na nagtuturo sa kanila. Sabi niya, pwede ka bang pumunta? Sabi niya, oo, pupunta ako doon. So, nagpunta siya doon. No? At nakita nga niya, no, ibang klase po yun. Sila ay mga nakakadena. At yung kadena nila, hindi yung kadenang aso, di ba? Yung kadenang makakapal. At yung kadena nila, nakascrew dito sa kanilang kamay.
para hindi na nga maalis na may kadena sa paa, may kadena sa kamay. Medyo na-shock siya na sa nakita niya, no? But you know, pagdating niya doon, umaawit sila. Ito mga preso na ito, umaawit sila. Umaawit sila ng, "This is the day that the Lord has made." Pero sa lugar na yun, wala silang instrumento, wala silang piano, walang drums, walang tambourine, wala. Alam mo yung ginagamit na instrumento, yung mga kadena nila. Hinahagis-hagis sila yung kadena nila, tumutunog. This is the day that the Lord has made. Di ba talagang umaawit sila. This is the day that the Lord has made. Amen. I will rejoice and be glad in it. Imagine yun, nakapress sila. Sabi nila, I will rejoice and be glad in it. Nakikita niyo po yung ginagawa ng mga taong ito. Okay, so habang umaawit na yung worship leader, yung evangelist, nangusap ang Lord sa kanyang puso. Sabi niya, kausapin mo yung worship leader na yan, I have a word for him. So pagkatapos po nung kanilang celebration, kinausap niya yung worship leader, sabi niya, sabi ng Panginoon, makakawala ka na, you will be released from this prison, at pag nakawala ka dito, you'll be released, sabi ng ganon, ikaw ay magpipreach ng mabuting balita. Okay, maximum prison yon. Okay? So nung kinakausap siya, ang sabi nung evangelist, yung tao daw ay namutla, parang wala nang dugo sa kanyang katawan. Sabi niya, "Sir, nakikita niyo po ba yung bintana na yan?" Sabi niya, "Nakikita niyo po ba yung malaking puno na yan? Diyan sa labas ng bintana." Niya, "Opo. Diyan po binibitin or binibitay yung mga dito sa maximum security. 70 or 80. No? Ako po ay 3 beses na akong pumila dyan. Because once a month, dumadating daw yung taga-bitay. Bibitayin sila, naglalagay ng rope dun sa pinakamababang sanga. Dun sila ilalagay doon, tapos lalagay sa neck, sa kanilang leeg. Tapos hihilahin yun. Pag hindi na kumakawag yung tao, ay binababa nila at pinuputol yung paa at kamay upang matanggal yung kadena doon at gamitin sa iba. Alam niyo po, maraming nanonood ng mga tao because it's a public place sa labas ng preso. Alam niyo po, 3 beses na po akong muntik-muntikan na. Alam niyo po ang nangyari, nung ako na po ang ilalagay doon, tuwing ako na po ang susunod, sasabihin po nung taga-bitay, "Nako, pagod na ako, babalik na lang ako sa 1 buwan." 3 beses siyang na-save dun sa pagbitay sa kanya. 3 beses. Pero sabi niya, alam niyo po, sa 1 linggo, babalik na ulit yung magbibitay. And I know in my heart, ako na yung unang bibitayin. Sabi ng evangelist, "Ano na nga ang pangalan mo, iho?" "Richard po." Sabi niya, "Richard, yan ang sinabi ng Diyos sa'yo." Kasi hindi siya maniwala eh. Yan ang sinabi ng Diyos, marirelease ka at magpipreach ka ng mabuting balita. So umalis yung evangelist, pero sa mga panahon na yon, pinagpipray niya talaga si Richard kasi laki ng burden para kay Richard. Until one day, the Holy Spirit just spoke to his heart. Sabi niya, "Pumunta ka sa governor." So pumunta yung evangelist sa governor, nakipag-appointment siya sa governor, umuo yung governor, pagdating niya doon, wala yung governor. So balit nandoon yung kanyang asawa, si Madam. Diba? So kinausap niya, sabi ng Panginoon sa akin, si Richard na ganitong apelyido, nandoon sa preso, pakakawalan siya at siya ay magpipreach ng gospel. Sabi ng asawa ng hindi nangyayari yan, hindi pwedeng mangyari yan. Tapos sabi, pwede naman natin pag-usapan, sabi daw nung asawa, nung misis. Pero kung ipapadala mo yung aming mga anak sa Amerika, pag-aaralin mo sila doon, sabi doon sa evangelist, ay maaari nating pag-usapan yan. Sabi ng evangelist, hindi pwede. Sabi niya, unang-una ako'y misyonaryo, wala akong pera. Pangalawa, hindi ako nagpapadala sa suhol. Basta ang sabi ng Panginoon, eto, nagalit daw yung madam, umalis. Pero nung umalis siya, pumunta na doon sa kwarto niya, tumingin pa din siya, sabi ng evangelist, "Pakisabi sa asawa mo na si Richard ay pakakawalan at siya ay magpipreach ng mabuting balita."
Tapos umalis na daw siya, umalis na rin yung asawa. Tapos lungkot daw siya, sabi niya, naku, nagalit yung asawa. Paano na kaya si Richard dito? Siguro unang-unang ang bibitayin yun. So anyway, nakauwi na siya. Tapos one day, nakatanggap siya ng call. Sabi niya, this is good news. Alam mo ba si Richard? Napakawalan. Amen? Praise God, napakawalan. Hindi na siya binitay. At ang sabi ni Richard, gusto niyang magpunta sa Bible school at gusto niyang mag-preach ng good news. Sabi nung evangelist, ako ang susuporta sa kanya sa Bible school. Amen? Praise God. So tayo pong lahat, minsan kahit wala tayong mga kadena sa ating mga paa or mga tali sa ating mga kamay, minsan tayo po ay nabibitag or nagiging bihag ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Unang-una yung kasalanan. Pangalawa po, yung mga problema natin, yung malalaki nating problema, mga sakit, di ba? Praise God. So, tayo po sa araw na ito, bago po magtapos ang celebration na to, pinapangako ng Panginoon na makakawala ka sa anumang mga bumibitag sa'yo, kung anuman ang mahawak sa'yo na hindi ka makaprogreso, hindi ka maka-forward dahil sa mga bagay na ito. Because Jesus breaks the chain. Siya ang Panginoong Jesucristo, kayang-kaya niyang wasakin lahat ang mga kadena sa ating buhay. Amen. Even yung chain sa ating brain, sa ating mga pag-iisip. Minsan natalian na yan, hindi na tayo makapag-isip ng malawak sa Panginoon dahil may talinan, may mga strongholds na sa ating mga pag-iisip. Even the invisible chains sa ating mga buhay. Minsan, bigat-bigat ng buhay mo. Di ba, parang wala kang kadena, pero ang hirap-hirap maglakad sa buhay na to. Di ba, araw-araw na lang may problema ako. Araw-araw na lang pasan ko ang mundo. Sa araw na ito, pakakawalan tayo ng Panginoon. Amen! Praise God! Praise God! Let's go to Isaiah 25, verse 11. Ito po yung theme natin this day. Isaiah 25, verse 11. Ang sabi po doon, and He will spread out His hands in their midst. As a swimmer, He reaches out to swim, and He will bring down their pride together with the treachery of their hands. Sabi po sa isa pang ating text ngayon is Luke chapter 19 verse 10. Ito po yung ating text. Hindi ko kayo napadala ng text. Ang text po nasa Biblia. Sa scripture is a verse. Okay? Ang sabi po doon, and the Son of Man has come to seek and to save the lost. Yan po ang misyon ng ating Panginoon Jesucristo, to seek and to save the lost. Amen. There is only one Savior in the whole world. Isa lang ang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ay namatay na para sa'yo. Amen. At ang scripture na to binasa natin, it's a very vivid description kung sino po ang Panginoon sa atin. Amen. Because of the death of Jesus Christ, sinabi po ng Biblia, we can live. Dahil siya'y namatay, tayo ngayon ay nabuhay. Nabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Mamatay man ang katawan natin, meron pa rin tayong pupuntahan. Tayo ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Ang scripture na to ay isang vivid picture na pinapakita sa atin na ang Panginoon daw ay parang swimmer. Nakita na kayo ng mga swimmer, mga sa Olympics, no? Pag pinapalabas sila, naka-ready yan, di ba? At sila ay lulundag na dun sa pool. Sila ay dadive na. Amen, naka-ready na, nakabukas ang kanilang mga kamay. Bang! Amen, siya ay lumundag na. Ganon daw ang Panginoon. Sasagapin niya tayo. Ililigtas niya tayo. Kahit ano kalalim mga problema natin, kalalim ang mga kasalanan natin, ililigtas tayo at patatawarin tayo ng ating Panginoon. Today, if we are in deep problems of sin and confusion, the swimmer is ready to jump and save us. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam mo, mga tao po, alam niyo po yung mga tao nalulunod, no? Maraming taong nalulunod sa karagatan ng takot. Napakaraming takot ngayon. Kaya ang dami pong tao sa ospital ngayon, mga pasyente. Usually, ang cause po niya ay takot. No?
Dami may sakit sa puso. Diba? Maraming nawiwindang na, nawawala na sa sariling bait. Dahil sa mga takot nila, takot, anxiety. Fear in the morning, natatakot sila sa umaga, natatakot sa tanghali. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. It's a struggle. Kahit ginagamot sila, may mga iniinom sila mga gamot, natatakot pa rin sila. But you know, somebody is watching and is ready to rescue us. Amen! Praise God! Parati natin isipin, merong naghihintay na tayo tumawag sa Kanya. At pag tumawag tayo sa Kanya, tayo po ay sasagipin niya. Meron pong mga studies na sinasabi yung kung totoo yung fear, real fear or imagined fear. Totoo bang takot yan? O na-imagine mo lang yung takot na yan? But you know, in these two, walang difference. Nandun din yung pain. Nandun din yung, alam niyo yung bagabag pag natatakot kayo. Hindi po masarap patakot. Tama po ba? Takot ka, nanginginig ka. Yung iba may mga panic attacks. Iba natatakot sila. Okay? Merong isang babae na alala ko na long way ago, nung bago-bago pa lang po kami nagpipreach. Lumapit siya sa akin, sabi niya, alam mo, Pastora, I am addicted to tranquilizers. Sabi ko, bakit naman? Anong nangyari sa'yo? Sabi niya, may takot ako eh. Sabi ko, pwede ko bang malaman kung ano yung kinakatakutan mo? Sabi niya, alam mo kasi, hindi ako makatulog eh. Natatakot ako dahil yung aso dun sa kapitbahay namin ay kahol ng kahol, gabi-gabi. Natatakot ako, kumakahol siya gabi-gabi. Sabi ko, ano? Yung aso sa kapitbahay mo, kahol ng kahol, natatakot ka, hindi ka na makatulog. Sabi ko, bigay mo yung mga tranquilizers dun sa aso para makatulog yung aso. Diba? Imagine yon, diba? Siya ay nabitag na sa takot niya mula umaga hanggang gabi, natatakot siya dahil lamang dun. Diba? So, examinin po natin ano yung mga takot natin. Baka pwede nyo namang harapin yung mga takot na yan. Para hindi na tayo naaalipin sa takot. Araw-araw may takot kang dala-dala. Okay, harapin natin yan at tignan natin ano bang nagkukos ng mga takot na to. People are drowning. Nalulunod ang mga tao. But somebody is watching, ready to rescue. Amen. Praise God. And His name is Jesus. Jesus saves. Amen. Ang Panginoon ang nagliligtas. Jesus saves. He saves people from their pain and their sin. Sa totoo lang po, you came to the right church. Jesus saves. Jesus Christ saves. Global Outreach. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron din po kaming nakasalamuha na isang husband and wife na talaga namang gera araw-araw, talagang nag-aaway sila, hindi sila magkasundo, at sila ay magda-divorce na. Pero bago po yan, hindi pa sila born again noon, yung panahon na yon ay nagpunta sila sa psychiatrist at nagpa-counsel sila. Ang sabi ng psychiatrist, madali lang yan problema. Kalma nyo lang yan, ikalma nyo lang. Be calm. Sabi ng psychiatrist, so etong tranquilizer, minum kayo niyan. Diba? Pero alam niyo po, when you are in a sinking ship, walang tranquilizer na makakapagkalma sa'yo. Amen! Ang Panginoong Jesucristo lang ang makakasagip ng ating mga problema sa buhay. Amen! Praise God! Pakaalma-kalma ka, mamaya palbaba ka na ng pababa hanggang tunay ka ng malunod. What they need, number 1, is rescue. Number 2 is rescue. Number 3 is rescue. Kailangan i-rescue na yan. Amen? Somebody is watching and is ready with his powerful strokes. Papunta na at i-rescue if you're willing. Amen. And you can be safe in the arms of Jesus. You know, ang arms ng Panginoon, He extends His arms every time. Kapareho po ngayon, He's extending His arms to us. Amen. Anak, tutulungan kita, ang sabi ng Panginoon. Listen to this.
Some drown in the sin of fear. Some drown in the sea of beer. Maraming nalulunod sa dagat, mga problema ng takot, pero mas maraming nalulunod sa dagat ng beer or alak, alcoholism. Alcoholism destroys homes. Ito pa is one of our major problems sa ating bansa. It destroys home. Children, they lost their parents. Nagkakagulo-gulo. Every time na merong mga naglalasing doon. Naalala ko yung isang storya, sabi po ng isang pastor, nakikwento siya sa amin, sabi niya, alam mo, meron kaming member sa church, na lasinggero talaga. Tinanong ko siya, kapatid, brother, bakit ka naglalasing? Naglasing ka ng lasing. Pupunta ka sa beer house, naglalasing ka. Pupunta ka sa bar, naglalasing ka. Sabi niya, alam mo, pastor, kasi gusto ko makalimutan ng asawa ko. Yung asawa ko parang bruha. She's a monster, sabi nung lalaki. Kaya naglalasing na lang ako. Alam mo, tuwing naglalasing siya, uuwi din naman siya ng bahay. Di lasing-lalasing, nahihilo-hilo, lasing-lalasing. Pagdating niya sa bahay, sasalubungin din siya ng asawa niya. But this time, dahil doble yung paningin niya, hindi lang isang asawa nakikita niya, dalawa na sila. Nadoble na yung kanyang problema. Amen? Alam niyo yung paglalasing, hindi ho kailanman nagbigay ng solusyon yan sa mga problema. Bigyan niyo nga ako ng isang sitwasyon na nabigyan ng solusyon ang problema sa pamamagitan ng alcohol. But you know, alcohol can cause a million of problems. Maraming tao ngayon na nalulunod dyan. Ganon na rin po sa drug addiction or addiction of any kind. Walang problemang nasusolusyonan yan. Amen. Praise. Buti na lang po at narito tayo sa araw na ito. Because the swimmer is ready to your rescue. Amen. May mga kamag-anak ka bang drug addict? May kamag-anak ka bang lasinggero? Sabi mo sa kanila, the swimmer is ready for the rescue. Hallelujah! Our God can rescue broken marriages. Yung mga wasak nating mga pagsasama. Instead of separation, God can give us a honeymoon. He puts the honey back to the moon. Maaring mangyari yan kung tayo po ay hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Because He's the Savior. That's His nature. Jesus Christ saves. That is His nature. All you have to do is give Him a sign. Amen. Ano po ba yung ginagawa ng mga nalulunod? Nakakita ba kayo ng nalulunod? Ako may nakita na ako si Pastor Aloy. Isang outing namin, medyo nalunod siya ng konti. So, hindi naman masyadong, Loy, sabihin ko na, nasaan ka? Okay. Amang ginagawa niya nung nalulunod siya, sabi niya, buti na lang nandun si Brother Collins. Sinagip siya agad ni Collins, di ba? Woo! Kaya may forever. Buhay na buhay si Pastor Aloy. It's the nature of God to save. He saves. Amen? He saves miserable backsliders. Yung mga backsliders, sinisave din ng Lord yan. Alam nyo, they're miserable. Wala pa ako nakitang backslider na masaya. Wala ako nakitang happy backsliders. There are no happy backsliders. Today, kung ikaw ay naririto at medyo lumalayo ka sa Panginoon, this is what I want you to do. Instead of sliding away from Jesus, why not slide away from the devil? Lumayo ka na sa demonyo. At alam mo, sasabihin ng Panginoon, you are my prodigal son. Amen? Ibabalik ka ng Panginoon, bibigyan ka pa ng singsing, at lalagyan ka pa niya ng kapa sa iyong likod. Kapareho ng prodigal son sa Bible. The swimmer comes to you personally. The Lord God comes to us personally. Those who have been neglected, nakaligtaan na tayo. Those who have been rejected and overlooked. Nasa opisina mo, hindi ka pinapansin. Ang aga mo pumasok, magaling ka, pero hindi ka na po-promote. You're overlooked. Sa pamilya mo, hindi ka favorite, overlooked.
sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mga na-overlooked, tayo po yung mga overcomers. Amen? Praise God! I-rescue tayo ng Panginoon. So ito yung panahon na isurrender mo na lahat yan. Yung mga sama ng loob mo, dahil na-overlook ka, you will become an overcomer. And if you're sick today, God will heal you. We're expecting healing to come today, galing sa Panginoon. But listen, okay, pakinggan natin itong mabuti. Ang Panginoon, di naman siya kaagad-agad nalulundag doon sa tubig. He needs your permission. Kailangan payag ka na maligtas ka. Amen. Payag tayo na maligtas tayo. He respects your will. Nirerespeto niya ang ating kagustuhan. He's giving you the power to make that decision for Him. Yes or no. Dalawa lang po yan. If you're for Jesus, say yes. If not, say no. If you believe that Jesus is here, then be ready to be saved. Amen? And as you give Him a sign, because, alam mo, pag nagsasabi tayo, Panginoon, save me. Diba? Willing tayo. Because wala pong kinikidnap ang Diyos papuntang langit. He's not a kidnapper. Hindi siya namimilit. Pag ikaw ang nagsabi, Lord, save me, isi-save ka ng Panginoon. Hindi ka niya pipilitin. Pilitin ka niyang i-kidnap ka sa, hindi po ganun ng Panginoon. He respects our will. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa heaven are only volunteers loving the Lord. Amen. Praise God. The Bible says, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon Kristo shall be saved. That is the call. Amen. And He's watching. He's watching over us and He's ready to jump and plunge sa sino man ang tumawag sa ating Panginoon. Hallelujah. And you know, after the rescue, ni-rescue tayo ng Panginoon, hindi siya tumitigil doon. Dinadala niya tayo sa pangpang or sa shore. Nakita niyo na yung mga taong nalulunod? Diba, dinadala sila dun sa buhanginan o sa shore. Dinadala niya tayo. And He gets the water out. Talagang pinapalabas sila yung mga nainom na tubig. Para sa Panginoon, He will get out the polluted water of the world. Pag na-save po tayo, tinatanggal din ng Diyos ang mga pollution sa ating buhay. Out of you. Amen. Hindi lang ikaw tinatanggal sa tubig, yung tubig din ay inaalis sa'yo. And He knows how to do that. Lahat po ng mga toxins, okay, tinatanggal ng Panginoon yan. All our burdens are lifted up at Calvary. It's because of Calvary. Ginawa na niya doon. Pinagbayaran na niya lahat. Ang ating mga pagdudusa, ang ating mga sakit, ang ating mga paghihirap, pinagbayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang ating tagapagligtas. Amen? He's our Redeemer. Amen. At hindi lang po siya nagtatapos doon. Sabi po sa John chapter 20, verse 22. John chapter 20, verse 22. And when he said this, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Hiningahan niya. Ikaw na susuko sa Panginoon, sabi, Lord, kailangan na kita. Nalulunod na ako dito, Panginoon. Dadaling ka niya sa pangpang. At doon ay hihingahan ka niya. Resuscitation of the Holy Spirit. Amen. It's the power of the Holy Spirit. Now that you're breathing, He's resuscitated you. He will give you a kiss of life. You will receive the Holy Spirit. Today, we're expecting that. The Holy Spirit will be given to us. And anyone who wants to receive Him will receive Him today. This is a very special day for all of us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam nyo,
Hindi naman tayo kagaya ng mga aso, let's say, nalulunod. Pag nalulunod yung asa, tatanggalin mo lang yan, tapos ilalagay mo lang sa tabi, tatakbo na yun eh. Hindi ganun ang Panginoon eh. Ang tao na sinave niya, nalulunod na tao, diba? Ilalabas niya lahat yung mga tubig diyan. Pinangangalagaan niya tayo. Jesus died for you. He paid a price. Pinagbayaran niya yan. Yung kaligtasan natin. He gets out of you the water of the world. Lahat yung mga nainom na natin na dito sa kamunduhan. Tuwang-tuwa tayo sa mga kuti-kutitap, lahat ng mga ininom natin. Hindi natin alam, laso na pala yun ang buhay natin. At hinihintay na lang tayo na mamatay. Kaya tayong buhayin ng Panginoon. He will breathe on us as we receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the guarantee that you will not drown again. Ang Holy Spirit, ginagarantiyahan niya na hindi na tayo malulunod na muli. Kung ikaw mananatili sa Panginoon at sa banal na Espiritu, kahit na napakalalim na lugar, hindi ka na malulunod na muli sa lugar na ito, sa mundong ito. Amen? Sabi po ng mga nakausap ko, bang tiga Red Cross, sabi niya gano'n, sa unang lubog mo daw, pag nalulunod ka, unang lubog mo daw, at pag akyat mo, sumisingap ka na, hindi ka pa nalulunod nun. Pangalawa, bababa ka ulit, pag singap mo, hindi ka pa rin lunod nun. Nakakalabas ka pa, makakahingi ka pa ng tulong. Tama po ba? Subalit sa pangatlo, pag ikaw ay napailalim na, paglabas mo, patay ka na. Pangatlo, may hirapan ka na doon. Hindi namin alam kung may scientific basis yon. Pero ganun ang nakikita nila na sa mga taong nalunod, mga na-interview nila, mga second time ay nakaligtas pa. Amen. Today, we are in the awe of God. We're in the presence of God. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ma-save. Amen, na maligtas. Maybe you came up once. Marami iba sa inyo ay luminghap minsan, pangalawang beses. Pero pinopostpone natin parati ang call of the gospel. Pinopostpone natin. Ay, hindi pa ngayon. Maybe you heard the gospel a number of times. Marami ka ng best, may nag-share sa'yo. Nanay mo, sinisharean ka. Kaibigan mo, classmate mo, kaopisina mo. Punta ka sa church. Pero sabi mo, hindi pa siguro ngayon. I beg you, for the sake of salvation, nakikiusap ako sa inyo, give Jesus a sign. And say, Lord, I may not have the heavy chain. Hindi man lang ako nakakadena. But the devil puts a chain in my feet. Lord, hiningi ko sa iyo ang aking kalayaan sa araw na ito. Kahit gaano kabigat yan, Panginoon, palayain mo ko, Panginoon. Iligtas mo ko, Panginoon. Give Jesus the permission to set you free. Amen. Alam niyo, nung ginawa ng Diyos ang tao, hindi naman siya nag-ask ng permission sa tao. Basta ginawa lang niya yung tao. Tama po ba? Nung pinanganak ka, hindi naman humingi ng permission yung magulang mo para ipanganak ka. Binuo ka na. Hindi na humingi ng permission sa'yo. Subalit ngayon, may mga desisyon tayong ginagawa. Pag tinanggap mo ang Panginoon, ma-born again ka, hihingi siya ng permission sa'yo. Amen. Ito po yung bagong buhay natin sa harapan ng Panginoon. Ang spirit natin ay mabubuhay na muli. Amen. Praise God. Meron po ako nakausap na isang young woman about 20 years old. Several years ago. Sinisharean ko po siya. Sabi niya sa akin, Pastora, I'm just 20 years old. Hindi muna ngayon. Hindi ko man natatanggapin yan. Siguro mga after 40 years, when I'm 60 years old, mag-iisip na ako dyan, senior citizen na ako noon. Tatanggapin ko na si Jesus Christ. Sabi ko, ha? Sabi ko, alam mo ba ang eternity?
Ang eternity ay hindi na sa harapan mo. Ang eternity ay kasabay mo. Kasabay mo yan sa paglakad. Ang kawalang hanggan, kasabay mo yan. Ano ang guarantee mo na hindi ka mamamatay sa mga panahong ito? Hindi ka mamamatay bukas, sa isang linggo. Anong guarantee mo? Maghihintay ka pa ng 40 years bago mo tanggapin ang Panginoon sa Kristo? Bago makaranas ka ng kaligtasan? Ano ang guarantee mo? Hindi po siya kumibo. Binabalik-balikan ko pa rin siya. There's such a chain in her heart. Alam kong one of these days ay bibigay din sa Panginoon. Actually, tumatawag na po siya sa akin. Anong guarantee natin? What's tomorrow? Amen? Anong mangyayari bukas? Samantalang eternity ay binigay sa atin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him," in Jesus, "will not perish, but have everlasting life." Ang sino man ang tumanggap sa ating Panginoon Kristo ay magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Totoo, buhay ka ngayon dito sa lupa. Tuwang-tuwa ka, malakas ka, may business ka, may trabaho ka. Anong guarantee mo sa buhay mo? Pero ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng guarantee ng eternal life. That's why the Bible says, today is the day of salvation. Wag na natin pabukas yan. Amen! Praise God! Hallelujah! 2 Corinthians chapter 6 verse 2, today is the day of salvation. Amen. So tayo po ngayon ay maghahanda. Bibigyan natin ng Panginoon ng sign, Lord, tulungan mo ako. Tataas natin ang ating kamay. Kung sa iyong puso, marahil matagal ka na rin sa church, or ikaw ay first-timer dito, or ikaw ay pabugso-buksong lang dumadating sa church, or ikaw ay isang backslider, pero sa araw na to ay naririto ka, magbibigay tayo ng senya sa Panginoon na we permit Him. We permit Him in our lives. So tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Lord, na hindi mo pa nagkait ang buhay sa amin, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, we're sinking deep, Lord. Iba po sa amin, Lord, nalulunod na kami sa problema, Panginoon. Nalulunod na kami, Lord, sa mga, even sa problema ng mundong ito, Lord. Sa takot, Lord, walang kasiguruduhan. Hallelujah. Thank you, Lord. So, sino man po sa inyo ang ready na tumanggap sa Panginoon sa Kristo, ready na tayong maligtas ng Panginoon, itaas mo lang iyong kamay. At tayo po'y mananalangin ng sabay-sabay. Sige po, taas mo natin ang ating kamay. Salamat. 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 Naririto ka, hindi aksidente. Kung tayo po'y nahihiya, tulungan po natin yung mga na-invite natin. This is a very special day for you. Hallelujah. Lahat po tayo tumayo. Let's all rise up. At lahat po ng mga nagtaas ng kamay kanina at magusto pang magtaas ng kamay, I invite you to come. This is the altar call. We do not need protocols here. This is our step. Nag-step tayo in faith, Lord, I want to receive you. Lord, this is a sign, Lord. I need help, Lord. Sige po, come on. Ito ang araw para sa inyo. Wawasakin ng Diyos